Kulang 2 taon bago matapos ang termino ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang ihip ng hangin, nangangamoy halala na. Ang mga salitang standard bearer, kaalyado, survey, posisyonan, politikahan at siyempre, ang halalan ay madalas na nating maulinigan. Binay, Escudero, Estrada, Marcos, Poe, Revilla, Rojas at Trillanes. Iilan lamang ang mga pangalang yan na lumulutang bilang mga kandidato sa 2 pinakamataas na posisyon sa bansa. At bagaman marami sa kanila, itinatanggi pa ang pagnanais na lumahok sa 2016 elections. Hindi man diretsyong magsalita, batid naman ng mga Pilipino ang ibig sabihin ng kanilang mga kilos at gawa. Ang ganitong kultura ba ng politika? Paano nakatutulong o nakasisira sa progreso ng bansa? Nito lamang isang araw, lumabas ang balita na sa tiyatsa at pangalawang termino bukas raw si Aquino. Nabasa man ng maayos o ng may kalituhan ang pahayag na yan ng Pangulo, may posibilidad bang ito ay maisakatuparan sa nalalabi pa nitong panahon sa palasyo? At nakahanda ba ang sambayanan sa ganitong uri ng pagbabago? Napakahalaga sa bawat Pilipino ang politika. Hindi na yata natapos ang araw ng isang ordinaryong mamamayan na hindi nababanggit ang mga usaping dito ay may kinalaman. Marami na tayong karanasan sa iba't ibang uri ng pamunuan. Pero sa huli, bakit tila hindi naman tayo sumusulong ng naaayon sa ating layon? Posisyonan na, politikahan pa. Sa kabila ng katotohanang ang Administrasyong Aquino, mahaba pa ang panahong natitira. May epekto ba ito? O sa kabila ng haba ng panahong pagpapapansin ni Mr. at Miss Kandidato, ay dinidesisyonan lamang naman talaga natin ang pagpili kung sino sa kanila ang karapat-dapat sa ilang minuto nating pagtangan sa balota at pamamalagi sa presinto upang bumoto. Kanya-kanyang papansin at posisyonan na may balak kumandidato sa 2016. Tama ba ang ganitong estratehiya? Yan po ay ating alamin sa ating talakayan ngayong gabi kasama ang ating bisitang ipapakilala ni Tito Joe. We have with us this evening, Group George, a Suki card holder of Political Watch, isang kilalang political management expert in the Philippines and in Asia, a lobbyist by profession, and a policy analyst by training. Yung unang-unang Pilipino na nagtapos from the prestigious Graduate School of Political Management of the George Washington University, yung tinatawag na Political West Point of the United States. Siya po ay nakakuha ng kanyang Masters in Political Management in Lobbying in 2002 at siya po ay nagtapos from the University of the Philippines kung saan meron siyang Masters in Public Administration, major in Public Policy and Program Administration. At of course, siya ay kilalang-kilala. Walang iba kundi ang ating kaibigan na si Tita Malu Tikia. Good evening, Tita Malu. Good evening, George. Welcome back to Political Watch. Maraming salamat sa inyong imbitasyon. Hindi, tsaka talagang timing yung ating topic ngayong gabi, Tito Joe. Dahil ito yung pinakamainit. Tita Malu, yung unang katanungan ko ay, nagulat ka ba doon sa naging deklarasyon ng Vice Presidente natin na may posibilidad na makipag-coalition naman siya sa administrasyon or at the same time may posibilidad na siya ang mahirang ng administrasyon bilang kanilang standard bearer sa 2016? Actually, George, hindi ako nagulat kasi alam naman natin sa politika, anything is possible. Hanggat hindi nag-file ng Certificate of Candidacy, pwede magsama-sama yan eh. Pangalawa, hindi ako nagulat dahil sumusuporta siya sa administrasyon. Very close sa pamilyang Aquino, so hindi dapat ikagulat. Pero maganda yung timing, maganda yung pagkasabi kasi kung titingnan mo, sinabi ito during launch ng exhibit sa Ayala. So parehong yung mga protagonist magkakasama noon at kilalang mga Aquino supporters. Sa palagay mo, Tita Malu, nag-create ba ito ng parang let's call that hemorrhage or the start of the hemorrhage sa mismong Partido Liberal na pinamumunuhan ng ating Pangulo? Sa tingin ko, nung pagka-verbalize na merong ang gusto mag-adapt, sa tingin ko medyo naanig ang liberal doon. Okay.
Bakit? Kasi vinerbalize ni Vice Presidente Binay yung naririnig lang nating bulungan na baka common ticket o baka si Binay i-adapt nga. Dahil doon, sa tingin ko, kung titingnan natin as a political strategist, pwedeng pinapalabas niya, sige nga, sino nga ang sumusuporta sa akin? Pwedeng ganun yung strategiya Kasi yung taktikang ginamit niya, pwedeng i-strengthen siya, pwedeng i-strengthen ang Liberal Party. Pero nakita natin, yung reaksyon ng Liberal, iba. Doon sa... Hindi nila expected yun. Hindi expected. In fact, ang sabi nga taga sa amin, taga loob ang magiging standard bearer namin. The virtual endorsement by two of the presidential sisters a day or two after and the silence of Pinoy. Immediately after that, ano ang reading mo dyan? Yun nga, Jokas. Kasi nung sinabi niya yun, tapos yun ang reaction ni Senate President Drilon, biglang kapatid na yung kumabig So makikita mo doon, in one statement by the Vice President, he was able to check saan ang suporta ko. At sino sa pamilya ang akin. Clearly, the four sisters went out very strong. Last night, si Mayor Junjun Binay was in the show of Chris Aquino, and clearly, yung framing sa magiging congressional hearing sa Senado sa August 20, sinagot lahat point by point. So makikita mo... binigyan sila ng platform. Makikita mo talaga na hindi ko sinasabi na iba yung sasabihin mo na panalo na si Vice Presidente. Ang sinasabi ko lamang, kung titingnan mo yung latag ng baraha, magaling yung pagkakalat. At magaling yung naglalatag. Kasi ang nagre-react ngayon, ang majority party. And they are on the defensive. Yes. In a way, So ang silence, the silence of the President sa pag-endorse ng kanyang mga kapatid kay Binay, ano naman ang reading mo? And of course, subsequently, pambawi ba niya yung sinabi niya na I am open to a second term? Yun ba ang pambawi niya ngayon sa Liberal Party? In fact, Jokas, makikita mo in between those two, bago niya sinabing mukhang nai-interest na ako, na andun si Secretary Marojas na naging guest rin sa isang political show at tinanong. In fact, sinasabi nga niya, personal na decision niya, walang alam ang partido doon, na gusto niya for extension. Sa tingin ko, parehong individual na interesado sa pagiging pinuno ay tinitingnan nila yung reaksyon. Nagtetest sila ng mga posibleng paraan. Kung i-extend ba, may magsasabi ba, hindi, Secretary Rojas, tumakbo ka. Ikaw ang taya namin. O may magsasabi, hindi, dito nga tayo kay Presidente dahil makikita mo talaga. So talaga nagtetest sila at makikita mo. So trial balloon. At makikita mo yung ang parati ko nga sinasabi, mas maraki ang sinasabi ng body language kisa sa sinasabing diretsuhan. Pero yung mga pangyayaring ito, yung silence ng President, yung mga proposal ngayon coming from certain groups sa Liberal Party, pagkatapos yung mga sisters, ito ba, Tita Malu, nag-change ng political landscape o nag-clarify lang at naging clear ang political landscape ngayon for the 2016 election? Actually, hindi nag-change. Kasi wala namang bagong mukha. Di ba? Okay. Walang bagong pinag-uusapan. In fact, walang platformang pinag-uusapan, personalidad. Sa tingin ko na-clarify from both sides, liberal, kay Vice Presidente at kay Presidente mismo, kung saan nakatayo ang bawat isa. Ayun. At napaka-importante yon kasi from there, ano ba, itutuloy pa ba natin? Kasi ang isa pang dapat sigurong isaisip natin, marami kasi nagsasabi na wala na si Secretary Rojas, na wala nang pag-asa. Pero kung gagawin mo yung numero, single digit siya, endorsement ng Presidente, pwedeng pumalo yan ng sabihin mo ng pinakamababa, nasa 20. Sabihin mo pang gawin mong 15. To a certain degree, Jokas, alam mo ito, pagdating ng kampanya, iba ang laro. So, kahit ikaw dehado, nagpapantay-pantay yan pagdating ng kampanya, kung ang kalaban mo 7 kandidato, yung 40% ni Vice Presidente, pwedeng mapul yun. At nakita natin, kaya nga parati kong sinasabi, tingnan niyo yung measured capacity ni Vice Presidente. Nanalo siya at
I think 43 o 44%. So meron ng konting naaalis. Pero matatag siya sa 40. So in terms of strategiya, ano ngayon ang gagawin ko para bumaba yung 40? Kita natin sa isang survey, pag maraming kandidatong kalaban, ang tendency humihina. Pero kung 1-to-1, mas madali ipanalo. So, in terms of strategy, mas gugustuhin ba ni Vice Presidente mas maraming kalaban o isa lang? Isa lang. Yung panawagan na ika nga tumakbo ang Pangulong Pinoy for a second term, this has been made about a week or more ago. Sa tingin mo ba, ito ba, is it picking up? Marami ba ang ika nga sumusuporta or it's not picking up at all? Kung meron man, konti lang. Sa tingin ko yung announcement na tatakbo siya ng pangalawang beses, sa tingin ko yung tactical. Okay. Sa tingin ko gusto nilang i-rally yung base nila going towards the last 2 years. Sa tingin ko gusto nilang i-shore up ang Liberal Party na sandali lang, kami ang nasa poder, kami ang magde-decide niyan. At sa tingin ko... And he doesn't want to come out as a lame duck president. Pwede. At sa tingin ko, tinataas nila yung endorsement value. Kasi, kung makikita mo yung projection ng kanyang survey results, pababa eh. Sa tingin ko yan, kung ginawa yung survey, yung dipstick ng time, siguro nung, kasi hanggang July 2 eh. July 1 yung DAP. Kung ginawa yung July, mid-July, Mga mid of July, mas bababa. sa tingin ko single digit yan. So, kailangan mong i-shore up yun. Okay. Ngayon, tactical yung ginawa nila ng pag-announce. Hindi ko alam kung seseryosohin. Bakit? Kasi si Pangulong Aquino ay nagsabi na hindi siya interested to amend the economic provisions. Ever since yan, yung House Resolution number 1 ni Speaker, ever since sinasabi, hindi, economic lang, walang political. pero ayaw niya talaga. Ayaw niya. Ngayon, all of a sudden, dahil sa Supreme Court decision, so parang ang kinakwan mo, ano bang rason ba't ka mag-extend? Ang common denominator doon yung Supreme Court decision yung DAP, Pero- yung liabilities. Tita Malu, sabi mo, okay, tactical. Let's consider that as tactical. Yung pagsasabi nila na another term for the president. Pero hindi kaya sa isang banda, sa mga taong nagtumitingin talaga sa malalim na pamumulitika, hindi ba yun ay pag-amin ng Partido Liberal bilang administration party na wala silang panglaban o na standard bearer para sa 2016? Nakakailanganin pa nila na ang Pangulo ang ibandera nila na maaaring tumakbo muli as president sa 2016. George, nakakaawa nga tingnan eh. Kasi ikaw yung party in government, supposedly may coalition ka, supposedly meron kayong mga batikan na nagkaka-interest rin naman. Bakit all of a sudden, ang gagamitin mong panlaban, yung patapos na. Na hindi pwedeng tumakbo for a second term dahil bawal nga under the Constitution. Katulad yung tinanong ni Jocas, meron bang clamor? Yung sinasabi nilang may clamor, mahirap magkaroon ng clamor kung babasihan mo lang sa Facebook. Kasi kung sa Facebook lang, labanan ng Facebook, sa tingin ko mas maraming negative doon. Ngayon, kung yung natural na clamor, hindi ko yung nararamdaman. Sa tingin ko, ang lahat ng tao tumitingin at nagbibilang. At ultimo, ang presidente nagbibilang ng ilang araw na niya sa posisyon. At ako'y nananalampantaya na yung pagiging niyang Aquino will rise above all this political power plays and really end his term the way an Aquino should end the term. To a certain degree, pwede siyang magpagamit. But really, yung issue ng hindi, ang continuity issue kasi is not based on the personalities eh. If your programs are really very good, the continuity will be the programs, not based on the personalities. Now, if the only program you can define is DAP, doon may problema tayo. Kasi hindi nga gusto ng taong bayan yung DAP. At saka, do you expect, Tita Malu, that the clamor will be manufactured or will be generated by the groups that are pushing for him to run for a second term? Alam naman natin, Joe, sa politika, karamihan ng clamor manufactured. Very rare ka lang magkaroon ng... Yung spontaneous. Oo, na sige, at usually yun, hindi for re-election. Usually, open race. Pag open race, talaga ang gusto nila.
we get the best. Pero Okay. pag re-election at isang pareho rin tao, wala kang public clamor dun. Pero parang nalilimit na lang ang presently ay masyado pa naman napakatagal. Parang nalilimit na lang yung political landscape, yung choice natin sa dalawa. Kung hindi si Mar, si Vice President Binay, may pagkakataon ba na makapasok ang iba pang personalidad sa ganitong parang lalong lumiliit yung landscape? Yun nga yung maganda yung tanong mo, George, ano? Yun nga yung gusto natin na buksan sa mas marami pa. Mag-usap kayo ng plataforma. Mag-usap kayo, ano ba gagawin nyo sa MRT? O ikaw, yung basic frontline services. Ano ba ang gagawin nyo? Kasi doon lang makikita ng taong bayan, ito worth his salt. Kasi kung ang gagamitin mong pamantayan ay anong nagawa, definitely talo yung isa kasi ilang issues na sa kanya, di ba? Kung gagawin mong corruption, definitely talo naman yung isa kasi may mga allegations, yung isa maputi, malinis ang kuan. Pero sa anong panuntunan mo gagamitin kung hindi kayo nag-uusap ng programa? Ano ba yung itutuloy ko? Kunyari, tanong kay Vice Pangulong Binay, ano ba yung itutuloy mong programa ng Aquino administration? O ikaw, Secretary Rojas, ano bang itutuloy? At yung iba pang nagnanais, kasi maraming nagnanais, pero parang tinitingnan lang nila yung parang slugfest. Okay. O sige, bahala kayong dalawa. Pag nagkatumbahan na kayo, tsaka kami papasok. Sa tingin ko, napaka-limiting yun para sa taong bayan. Noong mga nakarang araw, siyempre, alam natin yung nangyari nga kay Vice President Binay na medyo china-challenge niya, pwede na siya maging standard bearer ng administrasyon. Kahapon, nung nasa Camarines Sur, sabi niya, ako'y against sa DAP. Tama lang ang desisyon ng Supreme Court. So, coming from yung several days, nag-bombardment na siya ay posibleng maging coalition standard bearer ng administrasyon at ng kanyang partido at siyang pwedeng i-endorse ng Pangulo, etc. Tapos biglang nagsabi siya, hindi, against ako sa DAP, tama ang desisyon ng Supreme Court. Bakit biglang nagkaroon ng kinakailangan bang iliwanagin lang niya yung kanyang posisyon? Alam mo, kung titingnan mo si Vice Pangulong Binay, napakagaling sa politika. Nag-announce siya sa maliit na lugar. Okay. So, hindi siya main media center. Pangalawa, dinefine niya. Kasi ang kailangan mo, i-contrast mo ang sarili mo, ikaw ba'y brand extension ni Aquino? O may pag-iiba? Kasi kailangan makita ng tao, anong pinagkaiba mo? Oo, sige, i-endorse ka ng Pangulo, pero anong pinagkaiba mo? So, kailangan yun ma-communicate. Kasi kung parati mo na lang sinasabi na, ay, ako magpapatuloy, ay, ako ang kandidato, it doesn't communicate anything to the voters. Na to a certain degree, nalilimit ka doon. So, na-frame ang iyong pagkampanya as defender ng mga issues na tinatapon kay Pangulong Aquino. So, yung ginawa niya kahapon, just to define kung sino siya. Ano ba talaga ang posisyon ko sa isyong ito? 'Di ba? Ang dami pang issues Anong posisyon ko sa Bangsamoro? Marami pang sa EDCA. Marami pang lalabas na mga issues na magde-define. Ano ang posisyon ko sa pagpondo sa Yolanda? May plano na, pero hindi natin pinag-uusapan yung pondo. 'Di ba? Anong posisyon ko dito sa GAA natin ngayon? Pero ang isa pa sa napakalaking siyempre katanungan ng ating sambayan ng Pilipino, gaano ba talaga bilang isang political analyst, bilang isang talaga namang matagal na sa pamumulitika, Tita Malu, gaano ba ka-importante ang endorsement ng isang sitting president, and how important is that kind of endorsement considering this sitting president? Yan po ay sasagutin ni Tita Malu Ticya after we pause for a break. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Political Watch.